Pati yung mga nagtratrabaho sa inyo, sa amin, na mga OFWs, ay aming pauuwiin sa mainland China, sa Hong Kong, sa Macau, at sa anumang mga teritoryo. Ano kaya ang magiging economic impact nito sa Pilipinas? Without firing a single bullet, gumanti through economic warfare. Ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas? Una po, ay hindi ko po sinasabi na igag natin si Commodore Tariela. Commodore J. Tariela. Commodore Tariela. Ang sinasabi ko po ay mag-coordinate sa ating foreign affairs. Kasi iba yung foreign affairs, may kurso po yan eh. May examine yan para maiplasta mo yung mga ibig mong sabihin. At hindi tayo magantihan. Madam Speaker, hindi lang naman ito na panahon na inilalabas natin yung mga nangyayari sa West Philippine Sea. Last 19th Congress, marami na rin lumabas. Sa katunayan, isa ako sa nag-propose na palakihin ang ating runway at pagandahin ang ating base sa Spratlys. Pinuntahan ko pa doon. Ang sinasabi ko lang, hindi tayo magantihan dahil iba po yung bansa nila sa ating bansa. Bansa natin, may demokrasya tayo. Kaya natin magsalita kung anong gusto nating salita. Sa kanila iba, komunista yun na bansa. Ang kanilang presidente ay simbolo po yan ng 1.4 billion na tao. Tayo, pwede tayo magsalita. Ngayong araw lang, may impeachment natin sa ating presidente. Sa kanila, iba yun ang kanilang pananaw. Ano ba ang direksyon ng bansa natin? Last week lang, binigyan natin ng visa-free sa ating bansa. Ang bansang China magpunta rito. Pupunta ba sila dito na kung ano-ano na naman ang pinagsasabi ng mga opisyal natin? Gusto ko lang. Ako po'y gumigitara. Gumigitara po ako at gusto kong maganda yung tugtog ng aking gitara. Tunuhin ng maganda ang ating bansa para pag tumunog, maganda ang tunog. Yun lang po. Hindi po ako nagpapagag order po dito. Gusto ko ipalabas kung anong ginagawa ng China sa atin. Pero ipalabas ng maayos na hindi tayo nagsisigawan. Hindi tayo nagtatapang-tapangan. Baka mas malaki yan sa atin na nagtatapang-tapangan tayo. Iparinig ang busis natin na tama na maiintindihan nila ang ating sinasabi. Majority Leader. Madam Speaker. Madam Speaker, I move to recognize the Honorable Marcoleta for his interpellation. The Honorable Marcoleta is recognized for his interpellation. Madam Speaker, may I be allowed to propound a few questions to the distinguished minority leader? Yes, you may. The Honorable Libanan. Of course, Madam Speaker, sorry. First of all, I express the same sentiment being expressed by our distinguished minority leader that in assessing our sovereignty and territory, we should be able to consider the primacy of dialogue and diplomacy. Naniniwala po ako na kailangan pa rin ang pagiging mahinahon habang ating pinaglalaban ang ating teritoryo. Lalong-lalo na kung ang isang kausap natin na isa ring soberenyang bansa ay malakas, makapangyarihan in terms of military and economic might, tayo ay dehado. Naintindihan ko ang pananaw ng ating minority leader na kailangan ng dialogo at hindi isang maanghang na exchanges o pananalita upang maiparating natin ang ating mensahe
sa ating karatig bansa. At kung maaari lang magtanong sa ating minority leader, would you know, distinguished minority leader, who is allowing or who is giving the blessing for Commodore Tariela to go around schools and universities and conduct such presentations to the Philippine studentry? May alam po ba kayo, Ginoong Minority Leader? Madam Speaker, bago siya magtanong, inaalaw po siya na gumamit po ng aking oras, kaya sasagutin ko po siya. Una po ay, hindi ko po alam kung sino ang nag-aalaw sa kanya na umikot. Sabi ko naman, may academic freedom tayo. Hindi naman pinagbabawalan natin siya umikot. Ang sinasabi lang natin na professional ang handling doon. Maging tama yung maging seryoso, huwag dagdagan ng mga pwede nilang maging personal na response. Yun ang pinipersonal na nila tayo kasi pag nagcaricature tayo, para bang sa law, nag-argue ka, pag pinersonal mo yung tao, tawag dyan, argumentum ad hominem, pinipersonal mo na eh. Bawal yan sa husgado. On the level dapat ang ating usapan dito. Kaya sa tanong niyo po kanina, hindi ko po alam kung sinong nagpapaikot at kaya nga lang ako tumayo, hindi dahil sa pag-iikot, baka lang pwede ma-fine-tune ang kanyang ginagawa para hindi maka-agitate sa ating malaking bansang kapitbahay. Kasi, kumbaga, masyado nang mainit itong usapin na to. Tama po kayo, Ginoong Minority Leader. At dahil nga po hindi na pinapayagang magkaroon ng escalation ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, ay sinabi ng DFA na itong persona non grata should be the last resort dahil hindi sila naniniwala na ito ang dapat gawing bala laban sa ambassador ng China. At during the interpellation, during the budget hearings po, sinabi po ng DFA, the tensions in the West Philippine Sea is not the sum total of our relationship with China, sabi po nila. And in fact, the trade relations between the two countries remain to be robust. At meron pa rin pong ugnayan between interparliamentary relations. Sa katunayan, tayo nga po ay tayo po ang ASEAN Chair ngayong taon na to. Kung hindi po natin gagamitin ang diplomasya para itaguyod ang ating posisyon, wala na po akong ibang alam na pamamaraan. Lalong-lalo na po, ang ating kinakalaban ay isang economic and military superpower. Paano kung pinakinggan po ng China ang sinabi ng isang senador na lumayas kayo dito sa amin, hindi namin kayo kailangan. At dahil sa galit ng bansang yan, sabi lang, aalis kami. And we will pull out all our investments here in this country. Pati yung mga nagtratrabaho sa inyo, sa amin, na mga OFWs, ay aming pauuwiin sa mainland China, sa Hong Kong, sa Macau, at sa anumang mga teritoryo. Ano kaya ang magiging economic impact nito sa Pilipinas? Without firing a single bullet, gumanti through economic warfare.
Ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas? At sinabi nila, hindi na kami mag-aangkat ng inyong mga produkto. Ano po kaya ang mangyayari sa atin? Ginoong Speaker, Distinguished Minority Leader. Madam Speaker, yun nga ang isa ring problema natin. Marami tayong OFWs na nandun po sa bansang China at mga bilateral trade agreements natin. Kaya kailangan kalkulado po ang response natin sa ating foreign affairs at sa ating diplomatic strategy. At para sa kaalaman po ng lahat, sabi ko, ako po'y tutulong sa depensa ng ating bansa kung kinakailangan. Sa katunayan po, sa distrito po ni Congressman Sheen Gonzales na aking distrito rin po, ay inimbitahan namin ang Philippine Coast Guard para doon ang Regional Training Center. At ngayon po ay nag-organize po kami ng Coast Guard Auxiliary. Pero habang naghahanda kami, kung ano ang mandato ng ating Pangulo, ay gawin nating mahinahon ito. Kasi alam naman natin ang bunga ng mga konflikto. Kahit saan tayo mapunta, ay dapat napag-aralan ng maayos. Yun lang po. Well, thank you very much, Mr. Speaker. And to end my interpellation, I still convey my continued support sa ating distinguished minority leader. Ito po ay kanyang pribilehyo na ipahayag ang kanyang nararamdaman by virtue of a privileged speech. At siya po, katulad natin, ay isang makabayan din. Hindi ko mo siya hindi nagiging padalos-dalos sa panalita, hindi ibig sabihin siya ay hindi makabayan. Iniisip niya rin po ang kapakanan ng ating mga Pilipino, hindi lang sa West Philippine Sea, kundi ang mga Pilipino nagtatrabaho sa ibang bansa at ang mga Pilipino na nakikipagkalakal sa ating mga ASEAN neighbors. At gusto ko rin pong sabihin, ang ating bansa ay patuloy na nagpapahayag ng independent foreign policy. At ang gusto ng ating Pangulo na tayo bilang bansa ay friends to all, but enemies to none. Yun lang po. Maraming salamat po. Madam Speaker, ang bansang Pilipinas ay nasa sitwasyon na napakadelikado. Dalawang superpowers, nasa gitna po tayo. At yung dalawang superpower na ito ay hindi lang dito magkaharap. Sa Europe, sa Africa, Latin America, kahit sa kanilang mismong mga bansa ay magkaharap sila at nagbabanggaan. Tayo po ay nasa gitna po nito. Napakaliit lang po na ng bansa natin. Kaya iba yung pag-iingat ang kinakailangan natin, iba yung pag-aaral at tamang kilos para mabuhay po ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po.